CEU na magtatapos ngayong araw na ito. At itong batch po na ito, 514 silang lahat dito sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel. At nakita na po natin ang ilang mga cabinet members na nandito din at inaabangan ang pagdating ni Pangulong Noynoy. Kasama po dito si Secretary Sonny Coloma, nakita natin si DOJ Secretary Laila De Lima at si Joel Villanueva ng TESDA. Ngayon po ay pumapasok na ang mga estudyanteng graduate at pagdating po ng ating Pangulo mamaya ay magkakaroon ng singing of the national anthem by the CEU singers at magkakaroon din ng invocation by Reverend Father John Keenan, ang CEU chaplain, at magkakaroon naman ng welcome remarks from Dr. Cristina Padolina ng Presidente at Chief Academic Officer ng Centro Escolar University. Magkakaroon din ng reading of the resolution of the CEU Board of Directors. Si Attorney Sergio Apostol, ang CEU Board of Directors member, ang magbabasa at magkakaroon din ng reading of citation. Pagkatapos ang conferment ceremony, pledge of loyalty to the alma mater at introduction to the President at yung mahalagang talumpati po ni Pangulong Noynoy Aquino. Marami sa ating mga kababayan ay hindi masyadong naintindihan ang katagang honoris causa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng honoris causa at bakit binibigyan ng parangal na ganito si Pangulong Noynoy Aquino? Ang honoris causa ay Latin word na ang ibig sabihin ay for the sake of honor. Ito ay isang academic degree na kung saan hindi na kailangan pagdaanan pa ng isang mag-aaralang karaniwang academic requirements tulad ng pagmamatrikula, pag-exam, at pag-graduate dito, no? At alamin natin mula kay Cristina Padolina, presidente ng CEU, kung bakit pinaparangalan si Pangulong Noynoy. Ito po ang aking panayam sa kanya. Kasama natin yan si Dr. Cristina Padolina, ang presidente at chief academic officer ng Centro Escolar University. Magandang hapon po. Magandang hapon din naman. Bakit niyo po naisip na parangalan si Pangulong Benigno Aquino ng honoris causa Doctor of Laws? Because we believe that he epitomizes the philosophy of the university, Ciencia y Virtud, science and virtue. That it's not only knowledge that's important, but also good values that's important in giving progress and development to our country. So, ano po ba yung mga requirements sa pagbibigay nyo nitong honoris causa? Ang requirements, siyempre, marangal na tao, mataas ang, hindi lang basta mataas ang katungkulan, kundi merong nagawa para sa Pilipinas. Those are the requirements. At nung pinadala nyo itong yung ibigagawad nyo na award para sa Pangulo, ano po yung sinabi niya? Meron pa siyang mensahe ibinigay sa inyo? Well, na ikinalulugod niya, kinagagalak niya na tumanggap ng ganitong parangal para sa kanya. Kasi alam naman natin na ang Centro Escolar University ang isa sa pinaka mahuhusay na universidad dito sa ating bansa. Bakit po napili niyo ibigay sa kanya yung Doctor of Laws? Bakit hindi sa ibang kurso? Sapagkat siya din naman ay naging miyembro ng Kongreso at naging miyembro ng Senado. At ngayon, siya ay nasa executive, siya yung nagpapatupad ng mga batas ng ating bansa. So, sa palagay namin, ang Doctor of Laws ang pinaka-appropriate sa kanya. At bakit po napili niyo itong panahon na ito na igawad sa kanya itong Doctor of Laws? Magandang igawad ang Doctor of Laws at saka ang honorary degree, nakasama ang graduation para naman nabibigyan ng inspirasyon ang ating mga magtatapos sa araw na ito. Napakarami pong nagtapos. Ilan po ba ito si lahat-lahat? Halos 3,000 lahat yan sa buong universidad. Ang ibig sabihin sa 3 campuses ng universidad, sa Mendiola, yung main campus namin, sa Makati at sa Malolos. Ano po itong mga kursong na pagtapusan nila? Marami at alam naman natin na ang CEU ay kilala sa health sciences. So meron tayong pharmacy, medtech, dentistry, nutrition, and nursing. So meron din tayong tourism and hospitality management, business management, computer science, biology. So halos po lahat din naman ng iba't ibang kurso sa iba't ibang
larangan ng pag-aaral. Ano po ba yung total number ng student body nyo? We have about 21,000 in all the 3 campuses. Napakalaki. Opo. Ano po yung ibinibigay niyong mensahe sa mga estudyante natin para ma-inspire sila na makapagtapos at to do their best? Ang aming laging pinaalala sa kanila na maski nawala na sila sa universidad, nakagraduate na sila, na wag nilang kakalimutan ang philosophy ng university, ang science and virtue, knowledge and virtue. Kasi alam namin na hindi pwedeng knowledge lang ang nasa sa isang tao. Kailangan meron din siyang mahusay na values para talagang makatulong siya sa pag-unlad, hindi lang ng sarili niya, kundi ng buong Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat din naman. At yan po narinig natin ang panayam kay CEU President Cristina Padolina. At previously po nagawaran na ng ilang honoris causa si Pangulong Noynoy Aquino sa iba't ibang universidad sa loob at sa labas ng bansa. Ang University of the Philippines ay nag-confer ng Doctor of Laws kay Pangulong Aquino noong April 17, 2011. Nang bumisita naman siya sa Thailand noong May 27, 2011, ay pinarangalan siya ng Kasetsart University ng Doctor of Philosophy in Economics. At nang siya naman ay pumunta sa Estados Unidos para sa isang state visit noong September 19, 2011, ang Pangulo ay ginawaran ng Doctor of Laws ng Fordham University sa New York. Actually, siya na po ang pangalawang Aquino na binigyan ng Fordham University ng Doctor of Laws dahil noong 1986, pinarangalan din ng nasabing universidad ang ina ng ating Pangulo, the late President Cory Aquino. At ilang sandali na lamang po ay darating na si Pangulong Noynoy dito sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel para nga po dito sa paggawad sa kanya ng Doctor of Laws honoris causa sa harap ng mahigit 500 mga mag-graduate na mga estudyante. Kaninang mas maaga po yung unang batch ng mga graduates, more than 500 din sila nakapag-graduate na, no? Hindi kasi nila masabay-sabay yung 1,860 nag-graduate mula sa Centro Escolar University. At in total po, 3,000 nga ang mag-graduate mula sa CEU, mula sa iba't ibang branches nila. Isa sa Mendiola at meron din po sa Bulacan at meron pa pong isa sa Quezon City. At dito po nakikita na natin na yung ibang mga officials ng ating gabinete ay nandito na rin at inaantabayanan ang pagdating ni Pangulong Noynoy Aquino. At sa kanyang pagdating ay magsusuot po siya ng academic gown, no? Dahil kailangan niyon, parang tradisyon kapag ginagawaran ka ng isang honoris causa. Para ka na rin gumag-graduate. Pero kapag ginawaran ka nito, you don't have to go through yung pag-aaral. Let's say, kagaya ngayon, bibigyan siya ng Doctor of Laws. So, hindi na siya kailangan na magmatrikula at mag-eksaminasyon at yung gawin yung mga requirements para makapasa, no? Because this is given in honor o pinaparangalan siya dahil sa kanyang mga natatanging nagawa dito sa certain field, ano? At alam natin na nabigyan na nga siya ng dalawa pang Doctor of Laws mula sa iba't ibang universidad dito at sa labas ng bansa. At we know that there are about 800,000 students who will be graduating this March, ano? And dito po sa Centro Escolar, itong mga mag-graduate ngayon, iba't ibang mga kurso ang kanilang pinag-graduate, no? Kinuha nila at ngayon ay nagtatapos din sila. And we saw earlier on si CHED Chairman Patricia Licuana, nandito rin po. At si Joel Villanueva, ang pinuno ng TESDA, narito rin po. At ating mga kapanayam ngayon. At alam po natin ang TESDA ay nagbibigay ng mga scholarships sa ilang mga kababayan natin na hindi naman makapagtapos. Pero
nais sila makapagtrabaho. Magandang hapon po, Secretary Villanueva. Ay, magandang hapon, Nikki, at magandang hapon po sa lahat ng nanunood sa ating himpilan. Ano po yung partisipasyon na ngayon ng TESDA para sa ating mga, yung mga mag-graduate, meron pa po ba kayong may aalay para sa kanila? Madami po, Nikki, no? At natutuwa tayong ibalita sa ating mga kababayan. Dito sa administrasyon ng ating Pangulong Noynoy Aquino, may choice po tayo. May choice tayo whether you want to go to college or tertiary education or technical education. Sa atin pong tala ay yung mga gumagraduate po sa ating programa ngayon, about 60.9% of our graduates actually land jobs. At ito yung nakakatuwa sapagkat nakaangkla po yung ating mga programa dun sa pangangailangan ng ating mga industriya, whether you talk about BPO sector, construction sector, tourism sector. So pagka-graduate po na, mas mataas yung tsansa nila na makapagtrabaho sila, at kung hindi naman ho, tinuturuan naman natin sila ng entrepreneurship program para maging sila mismo ay maging entrepreneurs on their own. Ano po yung sinasuggest nyo sa kanila na kunin nila para pagtapos sila noon may trabaho sila kaagad? Well, madami yun. No? Unahin ko na po siguro yung phenomenal growth na ina-experience natin sa BPO sector. And when you talk about BPO sector, Nikki, alam naman natin, hindi lang naman po yan call centers, no? Hindi lang po yan medical transcription courses. You're talking also about games development, software development, at this industry has grown in 2010 po, about $9 billion ang revenues nito. 2011, about 12 billion. This year, Number 1 na tayo? yes, sa call center industry, tayo po ay number 1 na yun. Tinalo na natin ng India. And yung BPO sector, in the next 2 to 3 years, they're looking at to becoming about $25 billion industry. So, this is really huge. At nakikita natin, even college graduates who wanted to shift, or those who are actually employed and looking for a new career, they can look at this BPO sector dahil phenomenal growth ho talaga yung nangyayari. Especially, hindi lang sa Metro Manila, no? In the provinces, ang Davao City at Santa Rosa City, yan dalawa na yan, pati ang Bacolod City, yan tatlo na yan, top 3 yan sa new wave cities na tinitignan ngayon ng mga investors para magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan, at hindi lang trabaho kundi careers talaga na masasabi natin. Alam mo, Nikki, nakamit ako ng mga 30 plus years old na mga matuturing ko pang kabataan, mga vice president na sila ng mga $50 million company, no? So ito ngayon ay nangyayari dahil na rin po sa tiwala at integridad ng ating administrasyon, at nakikita nila na talagang may magandang kinabukasan yung negosyo dito sa ating bayan. Ano po yung kurso na ibinibigay nyo para matrain itong ating mga kababayan? Kagaya sa BPO, kasi sinasabi nila, maraming gustong pumasok sa BPO pero hindi makapasa-pasa. So ano po yung pwede nilang kunin na kurso para makapasa sila? May mga bridging courses tayo, Nikki, no? Katulad dun sa call center finishing courses. Meron din po tayo dun sa mga nurses na still wanted to, merong option ho na available sa inyo. Kung gusto nyo makumuha na experience as a medical transcriptionist, pwede din po yan, no? Well, of course, marami pa naman din ino-offer ang ating pamahalaan. And then software development, games development, marami ho yan. 2D and 3D animation, where we may not be the number 1 in terms of quantity, but quality all over the world. Tayo yung tinitingala na magagaling na animators ng Walt Disney, ng Pixar at Warner Brothers. Ito po ba may bayad kapag nag-enroll sila dyan? Meron po tayong mga scholarship program na ino-offer. May PESFA, about 200 million a year po yan, 700 million. Itong TWSP, at yung 1.2 billion na binigay ng Presidente as stimulus package, ino-offer ho yan. So pag scholar ka ng TESDA, ito ay libre. Kung hindi naman ho, yung mga TESDA centers natin, nagbibigay ho yan ng murang-murang mga courses o programs. Okay, maraming salamat po at good luck po sa inyo. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayo. Okay, that was Secretary Joel Villanueva ng TESDA. At ilang sandali na lamang po ay darating na si Pangulong Aquino dito po sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel para sa paggawad sa kanya ng Doctor of Laws Honoris Causa. At narinig po natin si Secretary Villanueva na nagsabi na maraming scholarships ang nakahanda para sa ating mga